Margaret's POV. Napigil ko ang hininga ko ng dahan-dahan niyang ilapit ang mukha niya sa akin. Hinawakan niya mukha ko tilang saglit pa, naglapat ang mga labi naming dalawa. Napapikit ako at napahawak sa balikat niya. Dahan-dahan naman gumalaw ang labi niya sa akin. Pasiyo naglalakbay habang inahaplos ng kabilang kamay ang bewang ko. Binuksan kong mata tumingin sa kanya. Nanlalaki ang mata niya sa akin na para bang nararamdaman niya ang titig ko. Tumigil siya sa pagkaka na tinitigan ng mukha ko. Ngumisi siya at tinanggal ang pang itaas ko. Subukan natin sa ilalim ng tubig. Bulong ni Daniel sa tenga ko. Humagikik ako at tumalon sa kanya. Kinawit ang binti ko sa bewang niya, tinagkan ang labi niya. Sinagot niya naman ang ginawa ko. Ngumiti ako. Gagawin ko siyang baliw sa akin para tuluyan niya ng malet ko ang mga alaala ng ex niya. Nakahilig ako sa balikat ni Daniel habang nasa ilalim ng tubig ang katawan namin. Nakasandal siya sa malaking bato habang yakap ang bewang ko. Nasa loob ko pa rin ang kanyang kasangga. That was amazing, babe. Bulong niya sa tenga ko at saka marang hinagkan ang pisngi ko. Gusto kong tanungin kung sino tinatawag niyang babe. Baka kasi mamaya hindi ako nasa isip niya eh. Mahina ako napasigaw nang hawakan niya ang pang-upo ko. Saka naglakad papunta sa mababaw na parte ng dagat. Dahan-dahan siyang umahon habang buhat ako at magadugtong ang aming katawan. Na makalis sa tubig, marahan niya akong inihiga sa malaking bato, tsaka sinimulang hinagka ng balikat ko. Nagsimula na naman ang kasiyahang namumuo sa loob ko. Naparunok ako at bariing tumitig sa bughaw na langit. Hingal na hingal ako at napapasigaw sa mainit na haplos si Daniel habang sinisimulang banggitin ang pangalan ko sa pagitan ng bawat ginagawa niya. Mariin akong napapikit. Tinatawag niya ang pangalan ko at ito'y nagpapatibok sa aking puso. Unti-unti na ba ako nakakapasok sa puso niya? Sana. Sa kabilang banda. Malakas akong humalakak nang paulit-ulit akong kinitiin ni Daniel. Nandito kami sa loob ng cabin habang naghaharutan. Pagkatapos namin magsalo sa falls, bumalik kami dito sa cabin. Kumain sa kananood ng movie na nauwi sa kilitian at asaran. So may kiliti ka sa batok? Nakangising sabi ni Daniel. Inesmeran ko siya. Saan ba kasi ang kiliti mo? Paano hindi ko mahanap ang kiliti niya? Umabot na nga ako hanggang talampakan niya kaso di mo lang siya nakiliti. Nilapit niya ang mukha niya sa akin saka tinaas baba ang kilay niya. Sa ano? Tumigil siya at iginuso ang ibaba niya. Wala sa sarili sinundan ko ang inuso niya. Halos mapasigaw ako na mapagtanto ang sinasabi niya. Hinampas ko ang balikat niya. Daniel! Kumalakak siya at saka inakbayan ako. Pinisal niyang ilong ko at saka hinagka ng pisngi ko at gumiti. Hindi ko naman maiwasang mapatitig sa kanya. Matapos niyang gawin yun. Malakas ang pintig ng puso ko at pakiramdam ko. Natutunaw ako sa titig niya. Uuwi na tayo bukas. Ano pang gusto mong magawin bago tayo umalis dito? Tanong niya habang halos magdikit ng ilong namin. Umiwas ako ng tingin dahil di ko na kayang pagkalunod sa titig niya. Nakakapanghina kasi. Napatingin akong muli sa kanya nang hawakan niya ang kamay ko. Pinagsiklop niya mga palad namin, tsaka hinagka ng likod ng kamay ko. Naparanok ako at sinalubong ang tingin niya. Gumiti siya at para na naman akong natutunaw. Nagulat ako na mabilis niyang hagka ng labi ko, tsaka siya tumayo. Pinagpulupot niya mga unan na nagkalat sa sahig, tsaka siya nahiga sa kama at ginawang unan ng hita ko. Napangiti ako sa ginawa niya, tsaka sinimulang haplusin ang buhok niya. Tinitigan niya ako. Ang ganda mo, Margaret. Mas lalong lumawak ang ngiti ko. Dahan-dahan kong binaba ang mukha ko, tsaka mabilis sinagkan siya sa ilong. Kaya nga bagay ako sa iyo eh. Natawa siya at kinagat ang tiyan ko na ikinagulat ko. Daniel! Mahina siyang tumawa saka bumangon. Tinulak niya ako pahiga saka siya tumabi sa akin. Niyakap niya ang bewang ko habang nakaunan ako sa isang braso niya. Napapikit naman ako nang malanghap ko ang natural niyang amoy habang nakasiksik ako sa balikat niya. Tulog muna tayo. Pinagod mo ako sa falls eh. Mabilis ko siyang kinarot sa tagiliran dahil sa sinabi niya. Humalakak naman siya at hinagka ng noo ko. Naramdaman kong pag-iinit ang pisngi ko. Anong pinagod sa falls? Ako tong di niya tinigilan. Kahit sa bato hindi nagpaawat. Masakit tuloy ang likod ko. Sa kabilang banda. Ilang linggo na nakakalipas mula na magbakasyon kami ni Daniel. Narito ako sa bahay habang humihigop ng kape. Day off ko kanina at nag-overtime si Daniel sa company niya, kaya nag-iisa ako dito sa bahay. Nagpaalam si ate Jan na uuwi siya dahil nagkasakit ang bunso niyang anak.
Habang nagbabasa ako, tumunog ang doorbell. Agad ako lumapit sa pinto para buksan yon. Natigilan ako na mapagbuksan ko si Doc Samuel. Seryosong mukha habang may hawak na tasa. Mahina siyang tumikim. Wala akong mainit na tubig. Napahagat ako ng labi. Ayoko sana siyang kausapin o harapin dahil sa ginawa niya sa akin noong nakaraan. Pero mukhang mainit na tubig lang talaga ang sadya niya, kaya pinagbigyan ko na. Pasok ka. Tumango siya. Salamat. Nauna akong pumasok sa kusina. Agad kong sinalina ng mainit na tubig ang tasa niya. Umalis naman siya pagkatapos at sinundan ko siya palabas. At nang maisara kong pinto'y napabuga ako ng hangin. Hindi man lang siya nagsorry sa ginawa niya sa akin. Napailing ako. Tinapos ko ang nobelang binabasa ko. Nang mailagay ko sa lababong pinagkapehan ko, tsaka ko palang napansin ang basurang di ko na ilabas kanina. Dinampot ko to at saka naglakad palabas ng bahay. Tahimik kong itinapon sa basurahan ang garbage bag at napasinghap pa sa gulat ng pagpihit ko. Bumulaga sa akin si Doc Samuel. Titig na titig sa mukha ko at mula sa kinatatayuan ko'y amoy na amoy ko ang matapang na alak mula sa kanya. Lasing siya. Agad akong umatras. May kailangan ka ba? Napaigtad ako nung hawakan niya ang kamay ko. Tinangka ko tong bawiin at mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Doc, I need you in my life, Margaret. Mabilis ko siyang itinulak dahil sa gulat. Doc, please. May asawa akong tao. Umiling siya. You are not happy with him, Margaret. Hindi makapaniwalang napatitig ako sa kanya. Sino ka para pangunahan ng nararamdaman ko? Masaya ako sa kanya, Doc. Margaret, mariin akong pumikit. Please? Napamulot ako nang bigla niya akong yakapin. Binundol ng takot ang dibdib ko habang nagpupumiglas. Doc Samuel, ano ba? Bitawan mo ko. Mas mapapasaya kita, Margaret. Marahas ko siyang itinulak. Ano bang sinasabi mo? Tinitigan niya ako sa mga mata. Napailing-iling ako at akmang tatakbo na papasok ng bahay. Nang mahawakan niyang braso ko, niyakap ako mula sa likuran. Nagpumiglas ako. Doc, ano ba? Bitawan mo ako. Nanlaki ang mata ko na mahagip ng paningin ko ang pamilyar na kotse. Akala ko ba hindi siya uuwi? Bitawan mong asawa ko. Peste ka? Ang malakas sa sigaw ni Daniel ang nagpadagdag sa kaba sa puso ko. Kasabay ng pagbitaw sa akin ni Doc Samuel ang pagbagsak nito sa lupa dahil sa malakas sa suntok ni Daniel. Napasinghap ako nang bumangon si Doc Samuel at nagsuntukan silang dalawa. Napatakip ako ng bibig. Magpapatayan ba sila? Ibigay mo na lang siya sa akin ng asawa mo. Hindi mo siya mapapasaya. Sinuntok ni Doc Samuel si Daniel. Gumantay ng suntok si Daniel. Anong karapatan mong utusan ako? Maghanap ka na nga asawahin mo, sira? Napaibabaw si Doc Samuel. Sinuntok ang mukha ng asawa ko. Asawa mo ang gusto kong asawahin. Peste ka? Mas nataranta ako nang magpalitan sila ng suntok. Akmang sisigaw ako para humingi ng tulong nang sumigid ang sakit sa puson ko. Napangawi ako. Daniel! Lumunok ako at napahawak sa hita ko nang may maramdaman akong tumulo. Halos panawan ako ng ulrat nang makita ang pulang likido sa kamay ko. Mabilis pumatak ang luha ko. Daniel? Daniel! Napatingin ako sa asawa ko at tumakbo siya palapit sa akin matapos itulak si Doc Samuel. Napaiyak ako lalo pa nang mas tumindi ang sakit sa puson ko. Daniel, masakit! Sumigaw ako habang umiiyak. Mabilis naman akong binuhat ni Daniel at tinala sa kotse niya habang sunod-sunod na nagmumura. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha ko habang iniisip ang posibleng dahilan ng pagdurugo. Oh my God, hindi pwede. Hindi ako pwedeng mawala ng anak. Namilipit ako sa passenger seat dahil sa mas pagtindi ng sakit. Malapit na tayo sa ospital. Malapit na, Margaret. Inawakan ni Daniel ang kamay ko. Mahigpit ang pagkakahawak niya na tila binibigyan ako ng lakas, pero tila lalo ako nanghihina hanggang sa dumilim ang paningin ko. Sa kabilang banda, nagising ako sa isang malamig na silid at puting dingding. Automatik ako napahawak sa puson ko nang maalalang nangyari. Nangilid ang luha ko. Bumaling ako sa kanan ko. Sinalubong ang hagka ng isang pamilyar na labi. Tuluyan ako napaluha nang pakawalan ni Daniel ang mga labi ko. We have a baby. You're pregnant, my wife? Napahikbi ako dahil sa sinabi niya. Ligtas ba siya? Marahan siyang tumango. Mariin naman ako napapikit kasabay ng pagbuga ko ng hangin. Masaya ako. Sobrang saya ko.
Baka siya ng susi para tuluyan akong mahalin ng daddy niya. Napahawak ako ng mahigpit sa braso ni Daniel. Naalala ko rin ang naabutan niya bago sana nag-away ni Doc Samuel. Tinitigan ko siya sa mga mata. Hindi ko alam bakit nagustuhan ako ni Doc Samuel. Bumuntong hininga siya at sa kamarang hinaplos ang pisngi ko. Don't think about him. Umiwas ako ng tingin. Baka kasi isipin mo, may relasyon kami. I am not shallow, babe. Alam kong mahal mo ako kaya hindi mo magagawa yon. Napatingin akong muli sa kanya. Natulala sa mga mata niya. Kakaiba nga ba talaga siya? Hindi siya tulad ng ibang lalaki na makitid ang pag-iisip. Ang problema nga lang hindi ang nasa puso niya. Binitawan ako ni Daniel matapos hagkan ang likod ng kamay ko. Gusto mo bang kumain? Anong gusto mo, prutas? Gumiti ako at umiling. Hindi ako nagugutom. Sigurado ka baka magutom si baby? Nag-aaralang hinampos niya ang impis ko pang tiyan. Mahina ako na dalawa dahilan para mapatingin siya sa akin. Daniel, hindi pa siya bata. Hindi pa siya nabubuo. Kinagat niya ang pang-ibaba niyang labit sa kamarahas na bumuga ng hangin. Sinapo niya ang kanyang noo. Hindi ko alam. Ikaw, magpahinga ka muna, mukhang wala kang tulog. Sumimangot siya. Paano ako makakatulog? Pabalik-balik dito yung manliligaw mo. Namilog ang mga mata ko. Anong manliligaw? Sino? Di yung doktor. Natigilan ako. Umiling si Daniel. Huwag mo nang isipin yon, babe. Tinawagan ko nga palang daddy mo at papunta na siya dito. Tumango-tango ako. Ilang oras ba ako nakatulog? Buong magdamag, babe. Tinitigan ko na lamang siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nasasanay na tinatawag niya akong babe. Pakiramdam ko hindi akong kausap niya. Pero baka naman paranoid at insecure lang ako kaya ganito ang nararamdaman ko. Matagal kami nagkatitigan ni Daniel. Naputo lang ito nang bumukas ang pinto. Pumasok kung di ko inaasahang bisita. Naparinok ako at nilingon si Daniel. Saglit siyang napatitig sa magandang babae bago umiwas ang tingin. Binalingan ng batang lumapit sa kanya. Yumuko siya tiniyaan ng bata at humagkan sa pisngi niya. Good morning, Dad. Morning, sweetie. Nakangiting bati ni Daniel kay Lauren na agad lumingon sa akin at tumakbo papalapit. Naupo siya sa upuang inalisan ni Daniel. Tita Margaret, are you okay? Napangiti ako. Such a sweet girl. Ninaplos ko pa ang buhok niya. Okay ako, baby girl. Salamat nga pala sa pagdalaw mo. Bahaga siyang umuso. Di nga po ako nagpadala ng fruits or cake. Sarado pa kasi masarap na bake shop tapos medyo malayo yung supermarket. Marahan kong pinisil ang pisngi niya. Okay lang. Mukhang papasok ka pa nga Naka-uniform ka pa nga. Ngumiti siya tinawakan ng kamay ng ina niya. Tsaka hinila papalapit. Iahatid po ako ni mommy. Tiningnan ko sa Selena. Di kami nakakapag-usap pero maganda ang pakikitungo namin sa isa't isa. Nagselos ako sa kanya pero wala naman akong karapatan na hindi maging mabait sa kanya kasi sobrang bait niya rin sa akin. She smiled. Kamusta ka, Margaret? Okay na bang pakiramdam mo? Ngumiti ako at hinaplos ang tiyan ko. Okay naman kami. Hindi ko napigilang sambit. Insecure kasi talaga ako sa kanya. Bukod kasi sa maganda at mabait, mahal pa ni Daniel. Siguro hindi niya napapansin na mahal pa siya ng asawa ko dahil hindi naman niya ito pinagtutuunan ng pansin. Kumistap ang mga mata ni Selena. Buntis ka? Kinagat ko ang pang-ibaba kong labit saka tumango. Oo Tuwang-tuwang sinulipan niya si Daniel. Magkaka-baby na pala kayo, Daniel. Congrats sa inyo. Mahinang tumawa si Daniel. Salamat. Nilingon ako ni Selena at saka hinawakan ang kamay ko. Good luck sa pagbubuntis mo. Ihanda mong sarili sa mga cravings at symptoms. Pagdating ng first trimester, mararanasan mong hirap. Napanguso ako. Tinatakot mo naman kagad ako Tumawa siya at hinawakan ang mukha ni Lauren. Sana lang katulad na magiging baby ninyo na hindi ako pinahirapan. Inawakan ko ang kamay ni Lauren at inilagay sa tiyan ko. Baby girl, hawakan mong baby ko. Nagtawanan kami ni Selena habang humagikik naman si Lauren. Napatitig ako kay Selena. Sa isang iglap gumaan ang loob ko sa kanya. Ganito pala talaga siya. Akala ko kasi nung una nagpapanggap lang siyang masaya para sa amin ni Daniel. Dala nga siguro na insecurities ko ang mga negative thoughts ko. Ilang saglit pa'y muling bumukas ang pinto. Umalingaw-ngaw sa buong kwartong isang eksaheradang sigaw. Panaginip, Diyos ko. Napano na naman, bruha? Nasobrahan ka ba at na-ospital ka naman ngayon? Nabalian ka ba ng bewang? O
Hi! Naparunok ako habang naramdaman ang pag-iinit ng mukha. Wala kasing preno ang bunganga ni Chantal at hindi niya napansin sina Daniel, Selena at Lauren. Hindi siya titigil kangangawa. Pinandilatan ko siya ng mata. Humagikik naman siya, tsaka nilingon si Daniel. Hello Daniel! Nangunot ang noo ko. Nilingon ko si Daniel at kinawayan lamang. Sina Chantal. Close na sila agad? Lumapit sa akin si Chantal, tsaka hinaga ng pisngi ko kasabay ng pagbulong niya. Kaloka, napahiya ako, bruha ka? Tumawa ko. Ang daldal mo kasi. Tumayo siya ng tuwid, saka ngumisik na Selena at Lauren. Hello, I'm Chantal. Tumango at gumiti si Selena. Ako si Selena, ito naman si Lauren, anak ko. Sagot nito at saka ako binalingan. Aalis na kami, Margaret. Ihahatid ko pa kasi sa school si Lauren. Sige, ingat kayo. Kumaway si Selena sa akin at tinanguan si Daniel na agad nagsalita. Ihahatid ko na kayo. Naparalok ako dahil sa sinabi ni Daniel. Tinignan ako ni Selena, tsaka maling binalingan si Daniel. May kotse akong dala, Daniel. Dito ka na lang. Kailangan ka ng asawa mo dito. Dooy natigilan si Daniel. Napalingon siya sa akin, saka lumunok. Nilingon ko ulit si Selena. Ngumiti siya sa akin. Aalis na kami, Margaret. Tumango na lang ako at pinanood silang umalis. Kumaway sa akin si Lauren matapos hagkan ang pisngi ng daddy niya. Binalot kami ng katahimikan. Tumikhim si Chantal saka nagsalita. Aalis na ako ha. Baka napin ako sa ER eh. Bye Margaret. Daniel? Tinanguan ko lang si Chantal. Ganon din si Daniel na naupo sa paanan ko. Napaiwas ako ng tingin. Natural lang naman alokin ni Daniel. Sinasilina ng ganon. Pero hindi ko pa rin naiwang magselos at masaktan. Napatingin ako sa pinto nang bumukas na naman ito. Pumasok si Dad. Naagad kong nalapitan at tinagkan sa noo. How are you feeling, darling? Okay na ako, Dad. Marahan siyang tumayo, saka seryoso na lingon si Daniel. Can I have a word with you, Daniel? Napatitig ako kay Dad. Bakit niya kakausapin si Daniel? Galit ba siya dahil sa nangyari sa akin? Inaplos ni Dad ang buhok ko. Sa labas ng kami anak, may kailangan akong sabihin sa asawa mo. Tumango na lang ako, tiniyaan sila. Naunang lumabas si Dad at sinundan naman siya ni Daniel. Mariin kong pinagdikit ng mga labi ko habang nakatulala sa kisame. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan ni Dad. Di ko naman siya nakitaan ng galit. Kalmado siya pero hindi ko pa rin naiwasang kabahan. Sa kabilang banda, hindi ko alam kung ano nangyayari sa pag-uusap ni Dad at Daniel. Nang bumalik sila, ramdam kong may mali. Parang may kung anong nangyari dahil hindi makatingin ng diretso si Daniel kay Dad. Ano kayang nangyari? Anong pinag-uusapan nila? Tinignan ko si Dad nang lapitan niya ako. Ngumiti siya. Sabi ng doktor, pwede ka na lumabas mamaya. In-extend ko na rin ang leave mo para makapagpahinga ka. Tumango ako. Gusto ko sabihin kay Dad na magkakaapo na siya, pero parang may pumipigil sa akin. Hindi ko alam kung ano. Kaya minabuti kong wag na lang munang sabihin sa kanya. Dad, Marahan niyang hinaplos ang buhok ko. Anong pinag-usapan niyo? Napatingin sa akin si Daniel matapos kong itanong yon kay Dad. Lumapit sa akin si Daniel at pumesto sa kabilang bahagi ng kama. Pinagita nila akong dalawa ni Dad. Hinawakan niyang kamay ko, pero agad niya ring binitawan matapos tumingin kay Dad. Nagugutom ka na ba? Di ako nagsalita dahil ramdam ko. May tinatago sila sa akin at hindi ko gusto yon. Gusto ko silang pilitin pero nanatili akong tahimik. Ayokong ma-stress sa kanila. Nakauwi ako kinahapunan. Wala akong imik, ganun din si Daniel. Umuwi rin naman si Dad matapos kaming ihatid dito sa bahay. Bago ko pumasok sa kwarto, napatingin ako kay Daniel nang hawakan niyang braso ko. Nang harapin ko siya, sinilubong niya ako na mahigpit na yakap na ipinagtaka ko. Inaplos ko ang balikat niya. Daniel? Mas sumigpit ang yakap niya sa akin. Huwag mo akong susukuan, Margaret. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Bakit niya ba sinasabi to? Ano ba talaga ang pinag-usapan nila ni Dad? Bakit siya nagkakaganito? Anong sinabi sa'yo ni Dad? Naramdaman ko ang pag-iling niya. Gusto lang niyang siguraduhin sa akin na hindi kita sasaktan. Natatakot ako, Margaret, at alam ko, hindi ko man gustuhin na sasaktan kita. Nanatili akong tahimik. Nang pakawalan naman niya ako, hinaplos ko ang kanyang pisngi. Malakas ang pintig ng puso ko. Batid kong dahil yun sa kanya, sa titig niya. Marahan kong hinagkan ng labi niya at saka siyang initian.
Hanggat mahal kita, hindi ako susuko. Lumambot ang ekspresyon ng mukha niya at saka ako hinagkan sa labi. Napapikit ako at dinamang mainit na hagkan niya na unti-unting naging mapusok, malalim at mapaghanap. Kapwa kami hinihingal na maghiwalay ang mga labi namin. Hinaplos niya ang pisngi ko. Tsaka pinagdikit ang noo naming dalawa. Matulog ka muna para mabawi mong lakas mo. Tumango ako at ngumiti. Inalalay niya ako papasok sa kwarto. Ramdam ko ang tila paghaplos sa puso ko habang inaalalayan niya ako na humiga at kinumutan. Daniel, hindi ako baldado. Hinagkan niya lang ang noo ko at ngumiti. Dalawa na kayo kaya mas dobling ingat at talaga ang kailangan kong gawin. Hindi ako nakaimik. Perpekto na sana ang relasyon namin kung ako lang ang laman ng puso niya. Tulog ka na muna. Pabalik namin ni Ate Jel kaya magluluto na siya para sa'yo. Tumango ako at pinikit ang mata ko. Pinilit kong matulog at ayoko dahil mas gusto kong titigan ang mga mata ni Daniel sa pag-asang baka ako lang nakikita niya at hindi si Selena. Makalipas ang ilang oras, nagising ako sa paglilikot ni Daniel. Napatingin ako sa orasan. 2:00 na madaling araw. Nilingon kong asawa ko at nangunot ang noo ko dahil pawis na pawis siya at panay ang pagpilig ng ulo. Bumangon ako at binuhay ang lampshade. Sinabit ko sa likod ng tenga ko ang buhok na nakasabog sa mukha ko, tsaka hinaplos ang pisngi niya para gisingin. Daniel? Bumubulong siya, tila nasasaktan. Daniel? Muli kong tirapik ng marahan ang pisngi niya. Huwag mo akong iiwan. Mahinang bulong niya kasabay ng pagtakas ng luha sa kaliwa niyang mata. Umawang ang labi ko at napatitig sa kanya. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit bigla na lang siya nagkaganito? Okay naman siya bago ko mahimatay, di ba? Okay naman kami nitong mga nakarang araw, kaya bakit siya nagkakaganto ngayon? Please, please don't go. Muli niyang bulong habang umiiling at tila may inaabot. Pinilit ko siyang gisingin. Daniel, ano nangyayari sa'yo? Gumising ka. No. Niyakap ko siya habang naiiyak ako. Hindi kita iiwan, Daniel. Ano ba? Nag-uusap na nga tayo kanina, di ba? Selena? Natigilan ako at tila na blanko ang utak ko. Napigil ko ang paghinga at saka dahan-dahang lumayo sa kanya nang may takot sa puso. Selena? Napaluha ako sa takot. Takot na baka dumating yung araw na hindi ko mapanindigan ang sinabi kong hindi ko nga talaga siya iiwan. Bakit kasi dumating yung araw na magsawa akong intindihin siya? Mahal ko siya pero kahit mahal ko siya, alam ko ang halaga ko. Kaya hindi ako mananatili sa isang relasyon na wala namang kasiguraduhan. Ipinaglalaban ko lang naman siya na ayoko magsisi ako sa huli na baka tanungin kong sarili ko kung bakit di ko siya nagawang ipaglaban. Ngayong mahal na mahal ko siya. Napahikbi ako habang nakatitig kay Daniel na unti-unting nagising. Mukhang alam na niya ang napanaginipan at binanggit niya dahil napalingon siya sa akin na may pag-aalala, lalo pa na makita niyang umiiyak ako. Margaret? Mas lumakas pa ang hikbi ko. Daniel, hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Umiling-iling ako. Ano bang dahilan kung bakit nananatili ka sa tabi ko? Sigurado ka bang kaya mo akong mahalin, Daniel? Sa nakikita ko kasi hindi eh. Margaret. Tinangka niya akong hawakan pero umiwas ako ng higa. Tinalikuran ko siya. Margaret, I'm sorry. Umiling ako. Matutulog na ako. Bukas na lang tayo mag-usap. Pinikit ko ang mga mata ko at naramdaman ko naman ang dahan-dahan niyang paghiga habang ramdam ko ang titig niya. Hindi niya ako kinulit. Hinayaan niya ako matulog na masama ang loob sa kanya at mas lalo ko nasaktan. Talaga bang hindi ako mahalaga? Talaga bang wala akong puwang sa puso niya? Ano ang gagawin ni Margaret? Sa isiping si Selena pa rin ang mahal ni Daniel. Magbago pa kaya ang nilalaman ng puso nito? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.